dami na rin kasi nilang nagawa para sa akin. Siyempre, yun na lang din ang maibabawi ko ako pala ko hirap kasi sobrang dami nilang nagawa para sa akin. Man, maganda ka eh, kaya dapat maganda rin yung lugar. Grabe na. Ang dami mong baon na banat Ang tagal ba naman? Hello guys, what's up once again? So muli, ito ang Sawerang Pobre. So guys, sana supportan nyo ang aking video hanggang dulo. So ako ngayon ay magbibigay ng aking sariling opinion at ako'y nakikisaw-saw lamang. So guys, ating suportahan ang Kalingap at ating ipaglalaban. Kalingap lamang ang may totoong hangarin para sa mahihirap na kagayan natin. So ngayon guys, ang ating ang uumpisa ng aking sasawsawan ay ang Eden na isa nating minamahal na angel. So ito na nga guys, so panoorin nyo ang aking video. Thank you! Hello guys, what's up once again sa muli ang Sawerang Pobre. So guys, ngayon tayo makikisaw-saw ulit, no? So dahil ngayon tayo ay may nasagap na issue, no? Isa din ito talaga sa gusto ko din na angel. So syempre pag mga ganyan is gusto nating pag-usapan, so tayo makikisaw-saw. So guys, ako talaga ngayon ay napapaisip lang at may curiosity sa aking pag-iisip about wakwak. So naguguluhan talaga ako guys sa wakwak. Na napapatanong ako, bakit may winawakwak at bakit may nang wawakwak? 'Di ba yung wakwak is yung ano ba ang tawag niyan? Nagre-recruit ka? Ano yun ba yun? Nire-recruit mo or kinukuha mo, no? So dahil nga 'di ba nagkaroon ng issue ngayon si Eden. Ikinilig pa naman ako doon sa latest na video nila, no, na may bagong love team na pala ngayon si Eden, no. So 'di ba yung huli, sino ba yun na nag-asawa na anak ni pastor? Parang yun ang pagkakaalam ko dati. Nakalimutan ko yung pangalan. Kaya ngayon yung huli is nakakilig, no. So ayos na ayos yung ano niya ngayon, yung love team niya ngayon. So 'di ba si Eden, isa si Eden sa tahimik na beneficiaries na hindi ganong matunog yung pangalan. So parang bibira ko nga siya mapanood, no. So dahil nga busy sa school. At ito na nga na 'di ba ang issue ngayon, si Eden is nag-comment doon sa live ni sino ba yun? Na Cabral ba yun, no? So, di ba na, although pag may mga ganyan pa naman, gano'n na yung mga maririnig natin, na baka nawakwak na, or nasa anti-kalingap na, di ba? So, ako talaga, nung narinig ko yan, una sabi ko, baka hindi aware yung bata sa mga ganun, na kung sino na yung anti, sino yung hindi anti, no? So, siguro siya, wala siyang idea. So, yung tao na yun nakatulong sa kanya, kaya nagpasalamat. So, wala naman masama magpasalamat, di ba? Pero dahil nga sa ganitong vlogging is talagang nagkakaroon nga ng mga issue, di ba? So, it's normal. So, ngayon may napanood nga ako na nagsalita na si Aiden, hindi nga siya aware. So, sabi ko, tama nga ako, na hindi siya aware doon sa pag-comment niya, kasi hindi niya alam na yun na tumulong siguro sa kanya, kaya nagpasalamat siya, antay na pala yun. Kasi nakakatawa nga eh. So, nung mga hindi pa sila antay, nasa Kalingap sila, iisa yung paniniwala, nagtiwala sila sa Kalingap, na mabuti ang Kalingap, kaya sila nandoon, nagtiwala, nagsuporta, di ba? So, sa hindi natin alam ng mga kadahilanan, so naging antay na sila, kumakalaban na. Pero noon, iisa yung mga paniniwala natin, na mabuti ang Kalingap, kaya lahat tayo sumusuporta. Pero ang iba nga, is hindi natin alam kung ano yung mga nakikita nila na problema, na hindi natin nakikita, no? So, dahil nga may mga kanya-kanya tayo pa na opinion, paniniwala, so, yun, nanindigan na sila ngayon sa paniniwala nila. So, para sa akin, sabi ko nga, yung mga nag-i-sponsors, yung mga nagpapaabot ng tulong, usually ang nasa isip natin, ang intention nila is pagtulong. Kaya sila sumuporta sa Kalingap kasi naniwala sila sa Kalingap. So, ang tanong doon, kung ang intention mo lang talaga is pagtulong, nagpaabot ka ng tulong, so pag inabot mo na yung tulong, wala ka nang pakialam doon. As long as na sinabi mo tulong mo ito para sa ganito. 'Di ba? So, tapos na yun kasi tulong, sa puso mo yung nagmumula. Kasi ganun talaga dapat eh. May mga iba naman kasi na tumutulong kung ano-anong mga detalye na parang pag hindi yun nasunod, nagagalit sila. So, may mga ganun. So, kanya-kanya, no? Pero ang tanong ko naman, bakit may mga wakwakan? Actually, opinion ko lang to, opinion ko to, nakikisaw-saw lang ako, sa paniniwala ko. Nakadalasan kaya din nagkakaroon ng kaguluhan. Isa din sa mga nagdadahilan, mga nagiging dahilan, yung mga tumutulong, nagpapaabot ng tulong, yung mga nag-sponsors, no? Although talaga, appreciated ang mga sponsors. Ang laking parte talaga nila na nagpapaabot ng tulong, lalo sa pag-charity. Kasi nga yung mga nag-charity na yan, is, hindi naman, wala naman talaga silang gaanong kakayahan na ganun kalaking budget. So, nagkakaroon ng sponsors, kaya mas napapalawak yung pagtulong. 'Di ba? Pero, ang hindi ko lang doon maintindihan, kung bakit may mga wakwakan ako na naririnig. So, katulad kay Reyna, si Reyna hindi ko rin makakalimutan, nung mga panahon na sa Kalingap, matunog yung pangalan, talagang na-update tayo sa pagbabago ng buhay niya. Pero ngayon wala na akong update kay Reyna, pero hindi natin siya makakalimutan, kasi isa din talaga siya na sumikat nung mga panahon na yun sa Kalingap, di ba? So, nawakwak. Ang alam ko kasi pag nawawakwak sila, parang hindi na ganun yung, yung hindi na ganun yung popularity nila, no? Yung mga nagwawakwak, ano ba talagang intention nila? Maging matunog ang pangalan, maging sikat, masulo ang pagtulong. Pero di ba mas halimbawa, nasa Kalingap ka, tumutulong ang Kalingap. Kung ang intention mo talaga is pagtulong lang, di ba dapat magpaabot ka lang ng tulong, share. Pero hindi ko maintindihan bakit umaabot sa punto na nagwawakwak sila, nagre-recruit, kinukuha yung beneficiary na mismo ng Kalingap.
Di ba kapag once na kinuha mo yun, ikaw na ang umako ng obligasyon, di ba mas mabigat na yun? Mas mabigat na yun sa'yo kasi parang kayo na ang may hawak eh. Hindi katulad doon na kalingap ang may hawak, kung ano lang ang gusto ninyo ipaabot, yun lang yun. Pero kapag gusto nyo na kunin, mabigat na obligasyon yun, na responsibility. Kasi parang ikaw na yung may hawak ng pagkatao niya, ikaw na yung may obligasyon doon sa sa malaking tulong. So kaya napapaisip ako, sabi ko bakit ganun? Ano ba ang purpose nila? Kasi may channel, gusto din sumikat ang channel kasi pag nasa kalingap, ang beneficiary nagiging sikat, nagiging matunog. So gusto nila yung wakwakin para pag nandoon na sa kanila, sila na yung maging matunog. Yang masaklap nga doon, pag nawawakwak na nila, kaya hindi pa rin sila nagtatagumpay. Kasi hindi naman lahat ng supporters ng kalingap isusundan. Kahit na sikat yung beneficiary dito sa kalingap, pag tinanggal nyo, hindi naman susunod lahat. May mga sumusunod pero hindi lahat. So kaya nagkakaroon ng hati-hatian na kung noon iisa ang paniniwala, bago naman sila naging antay, naniwala din sila sa kalingap. Pare-pares ang paniniwala, pare-pares yung nakikita natin, intention. Tapos ngayon, winawakwak nila kasi sikat yun. Gusto nila mapunta sa kanila para maging sikat sila. Parang wala naman akong nabalitaan na nangyari ng ganun eh. Na isang beneficiary ng kalingap, sikat sa kalingap, nung nagpawakwak sa kanila, na sinundan sila lahat ng naniniwala sa kalingap. Wala naman ako naririnig. Katulad ng kay Rina. Hindi ko alam kung sikat siya ngayon or hindi. Kasi ako talaga never na nagkaroon ng update at hindi na rin talaga ako interesado alamin yung buhay. So, hindi lang natin mawaglit-waglit kasi naging part ng kalingap. Nakita natin ng mga panahon na yun, Rina ang naging sikat. Si Rina, di ba? Tsaka si yung Rina tsaka Edo. So ngayon, wala na akong update. Di ko alam kung mas naging maganda ang buhay ni Rina, mas yumaman, wala na akong update. So talagang, as in totally, no? So, yun ang tanong ko sa sarili ko. Kung gusto talaga nila ang pagtulong, bakit ang pinupunteriya nila? Yung nasa kalingap na tinutulungan. Samantalang, ang dami-dami naman nangangailangan ng tulong. So it means, dahil sikat sa kalingap, wawakwakin nila para sila yung maging sikat, hahabulin sila ng mga supporters. Hindi naman lahat bulag eh. Hindi naman lahat is nadadala sa kung anong paninira nila, sa kung anong nakikita nila. Kasi may kanya-kanya tayo opinion, may kanya-kanya tayo paniniwala, may kanya-kanya tayo nakikita. Diba? So katulad sa akin, kahit sikat ka sa kalingap, winakwa ka ng iba, hindi doon ka, pakialam ko sa'yo, hindi kita susundan. Kasi mananatili pa rin ako sa kalingap. Sa kalingap pa rin ako magtitiwala. Diba? Ganun lang yun ka, simple. So ito si Aiden is hindi gaano matunog ang pangalan as beneficiaries. Kasi kung hindi ako nagkakamali, ang matunog talaga na pangalan na naging tumatak sa. So yun nga, Serena yung unang love team, di ba? Tapos sumunod sino ba yun na maganda rin, nakalimutan ko, yung apo ni Lolo, yung may babuyan na nawala sa bibig ko. Okay, so never mind. Tapos ito na yung naging matunog, si Carla, si Beyonce, si Joy. Para sa akin sa batch na to, itong tatlo na to, parang si Joy yung nagiging pangatlo na matunog. Pero parang sila yung matunog ang pangalan na tatlo sa love team, di ba? Itong si Eden, si Rose Ann, at saka si Melka, parang magkakalibel lang sila. Kung hindi mali ang pagkakaintindi ko, no? So parang itong tatlo magkakalibel. Si Carla, si Beyonce, si Joy. So sila naman yung parang magkakalibel, yung ano, pero parang mas ang pinakasikat diyan dati si Carla, sumunod si Beyonce, no? Pangatlo lang si Joy. Sa akin sa pananaw ko, sa pagkakaintindi ko. So nasa sa inyo yung kung sa tingin niyo mali ako. Tapos ito naman si Eden, si Melka, tapos si Rose Ann, parang sila naman yung medyo magkakalibel. Pero at least nga si Rose Ann, okay ang love team din ni Rose Ann, tsaka dati ni Melka, di ba? Pero si Eden kasi talagang hindi gaano, no? Pero lahat sila may kanya-kanya katangian. So wala tayong itulak kabigin sa, lalo pag sa itsura, si Eden, maganda si Eden. Napakasimple, tahimik. Kaya nung may nababasa ako na nawakwak na, although nag-comment doon sa live yata ni Cabral Bayon, di ko alam kung ano kasi hindi naman ako nanonood doon. So narinig ko lang. Ang nasa isip ko talaga, hindi lang aware yung bata. Kasi nga mga nag-aaral sila, hindi aktibo, na nakabantay sa mga kung anong kaguluhan ngayon sa kalingap. No, kasi syempre tinutulungan lang sila para mag-focus sa pag-aaral, hindi yung magbantay dito sa mga tao na kung sino nang nagiging antay. So, siguro kaya nga dapat hindi rin sinisisi yung mga beneficiary. So, dapat paalalahanan kung sila ay nagkakamali kasi hindi sila aware kasi nag-aaral ang mga yan, di ba? So, yun nga ang naisip ko, nasabi ko, baka hindi lang aware si Eden kung sino na yung mga antay, sino pa yung mga kalingap. So, yun nga, nagsalita na nga daw si Eden, may napanood ako na parang ganun nga ang in-explain, hindi siya aware. So, talagang given yun. Kasi hindi naman nga talaga siya laging nakaabang sa mga nangyayari sa kalingap, di ba? Basta ang alam ko kay Aiden, si Aiden din ang tipo ng babae na sa tingin ko hindi basta-basta magpapawakwak. Kasi alam din niya talaga na kalingap ang nakakatulong sa kanya. So, parang may diwala naman ako kay Aiden. Parang si Aiden is, din yan, Joy, Carla, Melka, Rose Ann. May mga isang salita, may mga paninindigan, alam kung sino yung nag-umpisa para mabago yung buhay nila, 'di ba? So, 'yun ang nagiging ko sa sarili ko, nasabi ko, bakit may mga wakwakan na nangyari at bakit kailangan magwakwak? Na kung tutuusin, pag gusto mo lang ng tulong, magpaabot ng tulong, contribution sa kalingap, hindi gaano mabigat ang obligasyon. 'Di ba?
At saka may napanood ako, guys, na may mga nag-sponsors na ang intention talaga is hindi purely pagtulong. Sa akin malinaw ito sa isip ko, sa opinion ko, sa panunood ko, na ang Kalingap never namilit ng mag-i-sponsors. Although naririnig ko na nag-a-announce sila kung sino yung willing tumulong, 'di ba? Kung sino yung willing, kasi mali naman nila, hindi naman nila kilala bawat nanonood. Hindi naman siguro nila direct na mini-message na, "Oh, ito ikaw." Sino ang kusa na lumalapit? Yung willing tumulong. Pero ang tanong, bakit pag nagkaka-problema, parang feeling nila o inobliga sila? Parang feeling nila na agrabyado ang financial nila. Una sa lahat, sino yung nagkusa? Sino yung nag-volunteer? Natutulong ako, magbibigay ako sa pabahay, tutulong ako sa pagpaaral ng beneficiary. Kayo yung nag-volunteer, diba? So, ang masaklap doon, minsan ang iba din, nagiging demanding. Siguro, may doon sa pag-aabot nila ng tulong, may intention sila na iba. Tapos, hindi na-meet yung intention nila. Kaya sumasama yung loob nila. Ang nagiging masama na, ang Kalingap. Napaka-unfair nun. Una, walang namilit. Pangalawa, hindi alam kung sinong gusto tumulong. Sila yung nagkusa, sila yung nag-volunteer, sila yung nag-sacrifice ng pagod at pawis nila, pera nila para itulong sa hindi kaano-ano. Tapos pag hindi siguro natupad kung ano yung kagustuhan nila, intention nila doon sa pagtulong, Kalingap lang masama. 'Di ba? So alalahanin natin, una, kaya kayo tumulong, kaya kayo nagpaabot ng tulong kasi naniwala kayo sa Kalingap. At ang Kalingap, tumutulong sila, may puso sila sa pagtulong pero hindi sila perfect. Nagkakamali, nandoon. Kasi hindi naman sila Diyos. Pero ang alam ko lang talaga, may puso sila sa pagtulong. Kaya huwag niyong hanapan na kung ano yung gusto ninyo, ano yung mga demand nyo, yun ang mangyayari. At kung may problema man, open naman siguro sila, kausapin ng maayos. Sa paraan na maayos. Kasi ako yung talagang paniniwala ko lalo kay Kuya Bal may puso talaga sa pagtulong. Nagiging masama lang. Kasi malas doon sa mga natutulungan na hindi pa makontento at ang nagiging ungrateful pa sa kanila ang Kalingap. At may narinig pa ako na nag-live, ayoko na pangalanan, na kinukumpara ang Kalingap kasi ito daw ang wala sa Kalingap na mayroon doon sa ibang mga charity vlogger. Yung transparency ba yun? Yung ganon. Pagiging transparent, no? Sabi ko, paano hindi transparent ang Kalingap? Na samantalang, pag may nagpapaabot naman ng tulong, naririnig ko naman na binabasa kung kanino naggaling at magkano yung pinaabot. Every time naman na may nagpapaabot doon sa mga beneficiaries, lagi ko naman naririnig si Kalingap Rob na nagbabasa kung kanino yung galing ang tulong. So, asan doon ang hindi pagiging transparent? Diba? Na pinapalabas nila na hindi nakakarating ganito. Para sa akin para sa akin kung siguro, kung mismo kay Kalingap Rob yun, kay Kuya Bal nakakarating, imposible na hindi makaabot. At hindi ko paniniwalaan na ganun sila kaganid sa pera. Kasi nakikita naman natin na kaya naman talaga nila kumita ng malaki. So pinagpapasalamat natin yun. Diba? Na sa tulong natin ng mga viewers, at least may natutulungan silang tao. So wala man tayong maipabot na financial sa ganitong paraan na extend yung mga blessing na doon sa mga nangangailangan na hindi kayang gawin ng iba. Ako para sa akin, so sabi ko nga, sana naging isa na lang akong beneficiary. Kasi ako tagal ko na nagtatrabaho, yung nagiging buhay ngayon ng mga beneficiaries, parang layo pa sa buhay ko. Sila, months lang, nagtatransform na yung buhay nila simula sa walang-wala hanggang sa nagkaroon ng sobra-sobra. Diba? So, hindi pa rin ba natin yung kaya ipagpasalamat? Yung napabahayan na lang na napakadami. Ang laking tulong nun sa mga Pilipinong mahihirap na tinutuluan. Pero napakasakit na sila pa yung nagiging masama, sila pa yung napapatulfo, sila pa yung napapahiya, na hindi naman deserve na yun ang matanggap nila in return sa sakripisyo nila. Sa akin, sacrifice yun. Although totoo, kumikita sila sa ginagawa nila, sa pag-charity nila. Pero tignan nyo naman yung sakripisyo nila. At ako naniniwala din ako na hindi ganun kalakihan talaga din ang kita sa YouTube. Although wala naman ako experience kasi hindi ko pa talaga naranasan ang kumita, no? So ako naman is naggaganito ako to express yung pasasalamat sa Kalingap, yung pag-appreciate, di ba? Kasi yung nagagawa ng mga iba na kayang magbigay is wala talaga akong kakayanan. Sabi ko nga, sana naging beneficiary na lang ako kaysa magtrabaho ako. Parang tingin ko mas mayaman pa ang nagiging beneficiary ka ng Kalingap kaysa nagtatrabaho ka, di ba? Pero syempre, iba pa rin talaga yung masinso tayo sa buhay na sa sarili nating pawis. Kaya ngayon sabi ko nga sa mga angels ngayon, sa mga beneficiaries na huwag ninyong hangarin yung mga binibigay sa inyo ng sponsors na sobra-sobra na, napabahaya na kayo, mapag-aral sapat na yun. So kung may gusto pa kayo sa buhay ninyo, kayo nang gumawa nun. Huwag iasa lahat, no? Although, salamat sa Diyos na nakakatanggap kayo ng mga biyaya, pero tama na yung makapagtapos lang kayo ng pag-aaral. Kasi iba pa rin yung nagkakaroon kayo sa buhay sa sarili ninyong sikap. Kasi yung mga nag-sponsors na yan, hindi lahat ang intention ay maayos. May mga hindi ko nila lahat kasi ang dami naman ng talagang totoong tao. Pero isa nga rin yan sa tingin ko opinion ko bilang viewers na nakakasira sa Kalingap na parang sila din mismo
ang gumagawa ng gulo kasi porket nakakatulong, porket sponsors, porket may ambag, 'di ba? So kung mali ako, walang problema. Opinion ko lang 'to. Lahat tayo may mga opinion na manonood, 'di ba? So ako opinion ko ang sinasabi ko, kung mali is mali. Sa pananaw ko lang 'to. Wala namang problema. Pero yun ang napapansin ko, 'di ba? So yun nga. Sa akin si Eden, may tiwala ako kay Eden. Isa din itong Joy na marunong talaga tumanaw ng utang na loob sa taong nagbukas ng pinto para sa kanila. Sabihin na natin na kung yun nga ang sinasabi ng iba na halos nakapiranggot ang ambag ng Kalingap, mas malaki ang sa sponsors. Okay, paniniwala nyo yan. At least, Kalingap ang hawak nila susi para buksan yung pinto ng mga beneficiaries para makapasok yung maraming blessings. 'Di ba? So ano pa na hindi ninyo yun papagpasalamatan? Bakit hindi nyo yun makita na kung walang susi, hindi mabubuksan ng pinto? So kaya nabukasan ng malaki, na ang bahay ninyo ng malaking pinto dahil sa susi ng mga Kalingap. Diba? So yun lang guys. So thank you for watching. So tuloy-tuloy ang pagsuporta sa Kalingap. Thank you for now.